Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ngayong tag-init, ingat-ingat po sa pagbilad sa araw. Kasi baka mamaya, sun poisoning na yan. Yan po ang pag-usapan natin kasama ang aking paboritong resident morning doctor na si Dr. Chard. Good morning, Doc. Good morning, Mami. Morning. Happy Wednesday. Good morning din po, mga kapatid. At para po ikwento sa atin ang kanyang karanasan tungkol sa sun poisoning, makakasama natin ngayon ang 25-year-old content creator na si Ann Trinidad. Good morning, Ann. Good morning, Doc. Good morning, kapatid. So fresh today, Ann. Very fresh. Love it. Thank you. Galing pa siya ng Cavite. Yes. Ay, wow. Eto, umpisahan na natin. Miss Ann, kailan at paano mo nalaman na nagkaroon ka ng sun poisoning? After po namin mag-swimming noon, so madaling araw po yun, naka-experience po ako ng pamamanhid ng mukha and Makati din po siya. Pero hindi ko po siya agad tinignan sa salamin kasi parang akala ko normal na sunburn lang, ganyan. Then nung gumising po ako ng umaga, sobrang magang-maga na yung mukha ko. So first time ko po yun na-experience and yun din po yung nakita ng mami ko. So nag-alala din po siya. So yun po. Okay. Doc, eto, pag-usapan natin, ano ba kasi yung sun poisoning? This is the first time na naririnig ko rin ito. Ano bang ibig sabihin ng sun poisoning? Yes, hindi talaga siya common na mapakinggan natin, no? Pero ang sun poisoning kasi, Mommy Dames, ito ay isang matinding uri ng sunburn na dulot ng matagal at sobrang pagkababad or exposure sa ultraviolet rays ng araw. So, kapag sinabi natin na sun poisoning, hindi siya literal na pagkakalason. Kasi baka isipin ng ibang tao, ay, nalason ako ng araw. So, hindi siya ganon. Ang ibig sabihin lang nito ay nagkaroon ka ng malalang reaksyon doon sa iyong balat na dulot ng matinding sunburn. So, parang mas malala siya kesa sunburn. Okay. Doc, ano ba kasi yung mga pangunahing sanhi ng sun poisoning? Ayan. So, ang mga pangunahing sanhi, unang-una, yung matagal na pagkabilad sa araw. Well, Doc, sorry. When you say matagal, ano yung matagal? Ang matagal, mas maganda kung sasabihin natin, Mommy Dims, na kunwari, yung 10 to 4 p.m. Okay. So, doon ka kasi mas... Yung oras, yung Yes. spot na yun. Oo. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayan, mas mainit. Yung hindi ka gumagamit ng sunscreen. Ayan. Kapag gumamit kasi ng sunscreen, dapat every 2 hours. Yung iba parang isang beses lang for the entire day, okay na sila. Pangatlo, kapag meron kang mahinang proteksyon. So, ibig sabihin, hindi ka nagsuot ng sombrero, hindi ka nagsuot ng sunglasses, o kaya long sleeves kapag lumalabas ka. So, yun yung mga sanhi niya talaga. Pero balik tayo kay Miss Ann. Yes. Ano naman yung mga sintomas na napansin mo at gaano ito katagal bago mawala? Yung sintomas po na napansin ko is yung pamamaga niya. Sa whole face ko po siya actually. And sobrang kati po niya. Parang hindi mo talaga mapipigilan, hindi mapakamot, ganyan. And ang tinagal po nun mostly is halos 1 week din po. Oh, medyo matagal Matagal siya. din siya, opo. And nag-self-medication na lang din po ako. Home remedies po, like nag-ice po ako sa face and aloe vera po. So yun, umimpis din po yung pamamaga niya. Malaki rin po yung naitulong. Kasi yan, napapanood natin ngayon, no? Tingnan yes mo. po. Sobrang Although I have maga. to tell you, kahit na may sakit na mamaga yung face mo, ang ganda mo pa din, ha? Thank you po. Oo, kasi 'di ba, you can see talaga, although makita mo pulang-pula siya talaga, no. Doc, ano pa yung mga sintomas bukod sa pamamaga ng mukha o ng balat, yung sun poisoning? Ayan, so ang mga sintomas ng sun poisoning, unang-una yung matinding pamumula o kaya pamamaga ng balat. Tapos meron din makaka-experience ng hapde, kirot at saka pananakit. Minsan nagkakaroon din ng paltos doon sa balat. So parang may tubig-tubig. Blisters, no? Yes, blisters. Tapos sa mga malubhang sintomas naman, meron dyan ng lagnat, pagkahilo, sakit ng ulo dahil may kasama na rin itong dehydration minsan. Okay. James. Okay, Doc. So ito naman, ano-ano ba yung mga unang hakbang na pwedeng gawin ng anybody na nagkaroon ng sun Sun poisoning? poisoning, Kasi di ba okay. nakita natin, si Ann nga was saying na biglang nangapal yung face niya, tapos namula, nangate. What's the first thing that Good you question, should be Mommy doing? Dims. Napaka-importante talaga nito. So, ang unang-unang gagawin ay lumayo agad tayo sa init o sikat ng araw. So, pumunta muna tayo doon sa may shaded area. Pangalawa, palamigin natin ang ating katawan. So, mas maganda kung may aircon muna sana. Pero kapag wala naman, pwede tayong kumuha ng towel na malamig, na may malamig na tubig, tapos yun yung ilagay natin sa ating katawan. Pangatlo, pwede tayong maglagay ng mga soothing lotion. Kung wala tayo nito, pwede din ang aloe vera cream or yung gel na paborito natin.
At panghuli, napaka-importante kung kinakailangan na kumonsulta na tayo agad sa doktor. Ako kasi ang automatic na sa akin is really to consult a doctor. Yes. Kasi nga, nagkalat din ngayon yung mga remedies na Oo. delikado, baka mamaya makasama pa. Paano ba ito ginagamot, Doc? Ayan, so good question. Ang unang-unang gagawin natin, so magbibigay kami ng hydrocortisone kapag medyo makate. So pwede namin ibigay yan. Tapos napaka-importante, uminom tayo ng maraming tubig. At saka sa mas malalang kaso, Mommy Dims, kunwari may dehydration, pwede kaming magbigay ng IV fluids. Tapos kapag meron namang infection, nandyan din ang ating antibiotics. Okay, sige, Doc. Since si Anne kasi, nakuha niya ba ito while you were at the beach, Yes Anne? po, yes po. How long did you stay under the sun Siguro for? po 2 hours din. Pero siguro nasa yung sa between Opo, 10 to between 4 opo. p.m. Okay. Doc, ito, paano ba maiiwasan yung sun poisoning? Kasi it's dry season, a lot of people are in the beach now. So anong mga marerekomenda mo? Ayan, meron tayong tips sa ating mga kapatid. Unang-una, gumamit po tayo ng sunscreen, particular na SPF 30 to 50 at gamitin ito every 2 hours kahit nasa loob ng bahay. Okay. Magsuot po tayo ng proteksyon katulad ng sombrero, sunglasses at saka long sleeves. Iwasan din po natin ang matinding sikat ng araw, mga 10 a.m. to 4 p.m. At eto, napaka-importante, Mommy Dims, uminom tayo ng maraming tubig. Alam mo, naramdaman ko yan, Doc, kasi this time, kagabi, I had to wake up and apply oil kasi mas ma-oil ako. Kasi napansin ko, ang dry ng balat ko. Hindi pa ako nagbe-beach nito, ha. Kumbaga, yung matic pa lang na paglabas natin dito sa studio, magdadrive ka, ang init. So, sa mga kapatid po natin, tandaan ang lahat ng mga sinabi ni Yes. Doc kanina. And if you're watching the live stream, you can rewatch it again para makita nyo po kung ano yung mga advice ni Doc. Okay, Anne, thank you for coming today. Thank you po, Salamat Miss for Dims. gracing us Thank with you, your mga beauty kapatid. today. Thank you, Doc. And imbitahan natin sila dahil ikaw ay isang content creator. Yes. Share with us your story. Dito tayo, yan. So maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito. And please like my Facebook page po, Andrea Trinidad. And my makeup page is Makeup by Ann Trinidad. Yun lang po. Thank you so much. Thank you so much. you. Kaya palang Thank you, ganda ng Anne. makeup mo. Yes. Nagka-content pala siya ng makeup. I love it. Thank Keep you. on doing what you're doing. Thank you so Thank much, you. Anne. Doc, Thank you, Doc. maraming Yes. salamat for today. At lagi ko talagang paborito tong ating segment. Marami ako natututunan talaga sa'yo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.